Hello po sa lahat ng mga kapatiran sa JGIA dyan sa Pilipinas. Ako po ay si Ate Christy na nandito ngayon sa Los Angeles, California, USA. Yan, mga kapatid, papasalamat ako sa Diyos sa opportunity na mayroon ako ngayon para makapag-share sa inyo at magpalakas sa ating lahat sa pamamagitan ng ganito sa marinig nyo man lang yung aking tinig na makapag-share at mapalakas ang bawat isa sa kanyang mga salita ng Panginoong Hesus. Salamat po sa Lord, andito kami sa Amerika at dito rin ay may mga ginagawa ang Diyos na kailangan din namin ng mga prayers ninyo. First of all po, ako po yung may bahay ni Pastor Manny, at kami po ay nagpapastor dito sa Jesus is Alive, USA, sa Azusa. Ang anak ko pong si Paul ay isang ER nurse sa hospital at pag siya po ay napasok, lagi namin si Paul kino-cover sa prayer kasi po siya ay isa ring frontliner at meron din po siyang inaalaga ang mga COVID patients. So we cover him in our prayers. Sama nyo rin po sa prayers nyo si Paul at sa aking pong daughter-in-law si Camille ay isa naman po siyang dialysis technician sa isang ospital. Meron po silang anak na may apo na po kami, si Baby Elijah. Yan, paki-cover din po, frontliner din po si Camille. And si Lyra po, na anak din namin, ay isang social worker sa Maryland. Doon po siya nagtatrabaho at essential work din po because every day nasa trabaho rin po siya at meron din po silang mga tao na kababaihan na inaalagaan doon. So salamat po at cover nyo po sa prayers kaming family dito sa States. As of now po, ang aming lagay dito ay number 1 or maaring nababalitaan nyo, top na po ang USA for over 1 million ang cases namin dito for COVID-19. In particular po dito sa California, sa Los Angeles County ay marami na po at talagang sunod-sunod yung mga cases at marami pong namamatay sa panahon ngayon. So we ask for your prayers na i-cover nyo po kami sa pananalangin nyo po dito sa amin. Yun po. Ngayon pong umaga, ang gusto kong i-share ay tungkol sa patuloy na pinapagawa sa atin na misyon ng Panginoon. Babasahin ko po sa Tagalog itong word na ngayon nating pag-aaralan. In Psalm 126 verses 5 to 6, sabi po rito, silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani na puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhi na nananangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Amen. Naku, maraming salamat sa pangakong yan ng Diyos. Kahit po sa panahon natin ngayon, na nasa season tayo na marami po ang challenges and turmoil at sitwasyon sa ating paligid, huwag nating kalimutan na meron pa rin tayong pagkakataon na manalangin, mga kapatid, na nasa loob man tayo ng ating tahanan ay hindi mapipigilan ang gawain ng Diyos. Nung tayo ay very open pa na mag-share ng Word of God, ay talagang we have all the time and the opportunity na mag-share. Ngayon po na nasa loob tayo ng ating mga bahay, kasama natin ang ating mga pamilya, mismo na tayo ay tinatawag pa rin ng Diyos na patuloy tayong manangis, manalangin. We will not stop in praying, interceding at sa ating loved ones at sa mga tao ngayon na merong pong karamdaman. I believe hindi lang po physical na karamdaman ang kasama nating ipanalangin na sila'y gumaling, but most of all ang kanilang spiritual na buhay. Lalo na po na nakikita natin na marami ang buhay na nawawala dahil sa sakit na ito ng COVID-19.
At sabi po sa pangako ng Diyos, kapag tayo ay nagtanim, tayo po ay aani ng kagalakan. Na alam niyo po, nakita ko yan dito sa istorya ng buhay namin dito sa Amerika. Nung yung aking daughter-in-law, si Camille po ay malapit ng mga anak. Kasi pinanganak po yung aming apo ng January 1st, 2020. Alam niyo po, nakita ko how she really labored in pain. No? Matagal yung kanyang labor in pain. Halos talagang naiiyak ako para kay Camille kasi alam ko po yung nararamdaman niya bilang isang ina na ang hirap mag-labor. Pero alam niyo po, nung narinig na namin yung pag-iyak ni Elijah at siya po ay lumabas na sa kanyang mami, ay talagang there's so much joy, tears of joy na. Yung una, tears of parang ninenervyos, nag-aalala, na the same time we are praying for her na makaraos po siya sa panganganak. But when we saw our grandson na si Elijah, ay talagang everyone was, wala na po yung hirap, lahat ay natabunan ng galak, ng saya sa buong pamilya dahil po nung ipinanganak si Elijah. It is the same no po na yun ang sinasabi sa atin ng Diyos. Meron man tayong pagtangi sa ating pag-pray no for the lost, ay isang araw pag nakita natin yung bunga ng ating pinanalangin at ang mga taong ito ay naligtas at nakakilala, tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang sariling Diyos at tagapagligtas, ang saya po ay walang paglalagyan, ay talagang punong-puno at talagang nag-uumapaw ang kagalakan dahil sa mga kaluluwa o sa mga taong ito na nagsuko na lang ng kanilang buhay kay Jesus. Nakita ko po na talagang dapat hindi natin ikahiya, sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news about Christ. Ito po ang kapangyarihan no, ng salita ng Diyos. Huwag natin ikahiya yung kapangyarihan. Merong himala po sa salita ng Diyos. Ang tao ay maliligtas, ang tao ay mapuputo sa anumang tanikala ng kanilang buhay. At dahil dito, ito ang good news. Marami po sa ating paligid ngayon, bad news na yung ating naririnig. Yung ating nakikita sa TV, sa radio, in social media, it's all bad news. Pero ang good news, dala-dala po natin, ito'y hawak natin at ito'y nasa puso. Kailangan lang natin i-share, no, sabihin sa marami that this is the good news about Christ, that God loves them. Jesus died on the cross for them. He redeemed us from our sin and death. No, tayo po ay niligtas at pinatawad ni Jesus at pinagaling at pinalaya. Amen. And that is good news. Hallelujah about Christ. Salamat sa magandang balita na yan. Kapatid, yan ang tawag sa atin ng Panginoon. Sabi sa John 15:16, ito ang ating God-given vision that we should go and bear fruit and that our fruit should remain. Dapat po ay nagbubunga tayo. Dapat tayo ay mag-anak kay Kristo. Alam niyo po, nakita ko yan eh. Noong pong aming likod ng bahay ay may backyard po kami. Sa likod po ay may tanim kami ng mangga, ng lemon, ng persimmon, ng pear, ng kalamansi at bayabas at orange. Alam niyo po, matyaga kami ni Pastor, lalo na po ako na hihilain ni Pastor yung hose. Didiligan ko po yung mga punong yan. Wala po kaming nakikitang bunga, pero dilig lang kami ng dilig, dilig lang kami ng dilig. Pero kapag panahon na po ng pagbunga ng mga punong iyan, alam nyo po, nagiging masaya kami kasi yung bunga po ay madaming-madami. At alam nyo po, yung bunga, hindi lamang kami ang sumasaya, kundi yung mga taong nasa aming paligid kasi po isinishare namin yung bunga sa kanila, yung prutas ng mangga, ng persimmon, ng kalamansi, ng lemon, ng orange, ng bayabas. Sabi po nila, pagkasarap-sarap ng mga bunga sa likod ng bahay namin. Gayon din po, no, kapag tayo ay nag-share sa marami, nagtatanim tayo, nagdidilig tayo, in prayer, in tears, umiiyak tayo para sa kaligtasan ng marami. At kapag po na sila'y tumanggap sa Panginoon, tunugon ng Diyos ang ating panalangin. Mga kapatid, ang kaligayahan makikita natin, mapapalitan ng lahat ng pagtangis, ang lahat ng pag-iyak sa prayers, ng answered prayers, because all these people will see and taste that the Lord is good. At kapag natikman nila, naranasan nila si Jesus sa kanilang buhay, tayo po ay bahagi ng kagalakang iyon dahil naging bahagi tayo sa pananalangin na iyon. Amen mga kapatid. Hallelujah. I'm so excited. Mga kapatid, paglabas natin ulit sa lockdown na ito, we have all the freedom. Kaya dapat
i-pursue natin, i-enforce natin, i-advance natin muli yung kingdom ng Panginoon. At alam nyo po, kapag tayo sumunod sa sinasabi ng Diyos, sabi sa 1 John 5:3, loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. Hindi po pabigat sa atin ang utos ng Diyos. Ito po ay tawag niya sa ating lahat na dapat ay sama-sama nating ginagawa. Hindi po ito isang kabigatan, kundi ito isang privilege sa ating lahat. Joy natin itong, with joy and gladness natin itong gagawin because we know that this is the will of God. Sabi po sa John 12:26, anyone who wants to serve me must follow me because my servants must be where I am and the Father will honor anyone who serves me. Napakagandang pong pangako yon, mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, kung gusto nating maglingkod, sumunod tayo sa Kanya. At ito pong magandang paglilingkod natin, lahat tayo pwede natin itong gawin na makapag-share muli, makapag-pray para po sa mga tao na nangangailangan sa ating paligid. Sabi ng Panginoon, kung tayo ay lingkod niya, kung nasaan siya, andun tayo. Naalala po natin noong panahon ni Jesus, kung nasaan siya, andun ang mga tao. No? Dahil sabi po ng salita ng Diyos, sabi, the Father will honor anyone who serves me. Tayo po ay maaalala ng Diyos kapag tayo naglingkod sa Kanya. Hindi niya kakalimutan ang lahat ng ating ginagawa para po sa Kanya at sa Kanyang mga tao at sa Kanyang kaharian. Amen? Praise God. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word, be ready in season and out of season. Yun po ang sabi, preach the word, be ready in season and out of season. No, sabi po yan sa 2 Timothy 4:2. Maging handa raw tayo sa panahon man o hindi man napapanahon, handa tayong lagi na i-preach ang salita ng Diyos. Amen. Nung season na maluwag pa, ready tayo mag-preach ng word of God. Ngayon, out of season, kasi makita po natin yung season ngayon, ang daming limitations, ang daming boundaries, ang daming parang guidelines na dapat sundin, rulings, restrictions, checkpoints, ang daming bawal. Pero sabi ng Panginoon, huwag tayong mahadlangan ng mga bawal na yun. Sa panahon man o hindi panahon, patuloy nating ipahayag ang salita ng Diyos. Saan man tayo pumaroon, ihayag natin ang salita ng Diyos. Okay, hindi tayo makalabas kahit saan lugar. Sa kapitbahay natin, katabi lang natin, pwede tayo mag-share. Sa loob mismo ng ating tahanan na meron pa tayong mga loved ones na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, i-share natin yung word of God. Preach the word. Be ready. Laging ready. Hindi tayo caught by surprise, kundi lagi ready tayo. Kaya mahalaga para paano tayo maging ready. We must stay in the presence of God. Huwag nating kalilimutan ang devotion natin every day. Kasi doon tayo kumukuha ng instructions, ng kalakasan. We rest in the presence of God so that we may receive the revelation, the fresh word from the Lord. Kaya pag meron kang baon, meron kang handa na sasabihin, no? Kapag parang sa bangko, wala kang mawi-withdraw, wala kang dineposit. Ganun din po ang quiet time and devotion natin ay kailangan makarinig tayo sa Diyos at dahil dito, we will hear and obey what the Word is saying. Kaya kailangan nagpe-pray tayo para pag andyan na yung ready na yung harvest, makakapag-share tayo muli. Dapat hindi tayo caught by surprise. Dapat we will always be ready. Amen. At ina-encourage ko po kayo, huwag tayo give up, huwag tayo susuko, huwag tayo mapapagod sa paglilingkod sa Diyos. Lahat tayo sama-sama sa gawain ito. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Hindi po nababawi, wala ang lahat ng ginagawa natin. Lahat ng itong pagpapagal, pagsaserve natin, pagpe-pray natin sa Lord, and in sowing in tears in prayer, hindi po nababaliwala. Lahat ito ay nakikita at alam ng Panginoon ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag po tayong madi-discourage, lalo na sa panahon nga na, dito na lang ako sa bahay, limited kasi, okay, rest muna ako, kayo na muna dyan, dito muna ako. Pagbukas na, okay lang ako. Mga kapatid, let us not get weary or being tired in doing what is for the Lord. Sabi yan sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Hallelujah. So don't give up, dear brothers and sisters. Don't give up. We still need to do a lot of things for God, for His glory. Hallelujah. Sabi po ng Lord, pag tayo ay nag-share,
Hindi babalik sa kanyang salita ng walang kabuluhan. According to Isaiah 55:11, so shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty and void, but it shall accomplish what I please. Hallelujah! Ang lahat ng isi-share natin ng word of God, hindi babalik sa Diyos na walang kabuluhan. Makikita natin ang resulta, makikita natin ang himala ng Panginoon, ang sagot niya sa ating mga pananalangin. Amen po? So don't give up. The word of God is powerful. The word of God is very effective. There are life and there are spirit. Hallelujah. When we pray, Lord, on our bended knee sa Panginoon, for sure God will hear us. He is our answering God. Sabi po sa Psalm 56 verse 8, you keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Sa ating pong pagtangi, sa pag-iyak natin, no, sa ating pananalangin, yan po ay tinitago, pinipreserve ng Panginoon sa kanyang bottle in heaven. Lahat pala ng tears natin ay nasa loob ng bottle at ito ay nasa heaven at ito ay pinapahalagahan ng Panginoon at lahat ng ito na iniingatan ng Diyos ang ating mga luha sa pananalangin. Amen. Umiyak man tayo sa prayers, we know that God's answers is on its way. Parating po ang sagot ng Diyos sa ating mga prayers. Hallelujah. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. Sa lahat po na pinanalangin na ating ginawa para sa Lord, ang sagot, He has made everything beautiful in its time. Isang araw makikita natin ang sagot ng Diyos sa lahat ng ating ipinanalangin. Noong pong araw nagsishare kami, nagdadala kami ng Bible sa China. At sa amin pong 1990, sa amin pong pagpunta doon, marami po kami na-share ng mga Chinese, marami po kaming nabigyan ng Bibles. Hanggang ngayon ba, kilala namin sila? Ngayon ba ay natatandaan nila kami or kami sa kanila? Hindi na po. Pero ang magandang isang bagay, maraming na-sharean. At pagdating natin sa heaven, doon na lang, no, sa Great Reunion in Heaven, makikita mo ang gathering ng Great Reunion in Heavens ng mga nasyaran. Maaring lalapit sila sa amin or sa iyo, sabihin nila, kapatid, salamat, nagdala ka ng Biblia. Kapatid, salamat, pinag-pray mo ko. Kapatid, ako yung nasyaran dahil nagdala ka ng Bible, dahil pinag-pray mo ko, dahil nasyaran mo ako ng Word of God. Kapatid, ako yun, ligtas ako, kaya ako naririto ngayon. Amen! What a great reunion, no? Makita natin sa heaven, hindi man natin nakita sa lupa ang resulta, pero sa heaven, nakita natin marami ang taong nagbigay ng buhay nila kay Jesus. Amen. Gawin natin to mga kapatid habang may panahon pa. Sabi sa John 9:4, I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Maaring matapos na po at mag-prepare na tayo for the end times. Ito na, stepping now in the doors of the end times on the last days. What we need to do, let us do the work while still day. Habang may liwanag pa, ay gawin na po natin ang lahat. Dahil darating ang isang araw na kakagat na ang dilim at hindi na po natin ito lahat magagawa. Maraming salamat sa oras na to na na-share ko po sa inyo ang plano at layunin ng Diyos at ang kahalagan ng patuloy ng pananalangin at walang tigil na pagpe-pray at pag-share ng word sa marami. Tayo po ay dumako sa panalangin sa oras na to. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa oras na ito, Lord, na lahat po kami, O God, ay mag-stay sa presensya mo. Huwag naming kaligtaan sa panahon naman na ganito ay lalo kami mag-stay in your presence, Lord, to seek you at your presence, in your presence, God, in our private room, Panginoon, mag-devotion, mag-soak kami sa presence mo, Panginoon. We need more to stay in your presence, God. Mag-develop sa amin, lalo makilala ka pa namin in a very special way. Ayaw po namin, Lord, na maging stagnant, complacency. Ayaw namin na maging lukewarm, Lord. This is your will, Lord, for all of us. Your will for us, O God, that we may grow deeper, matured, O God, fully firm and established in your words in Jesus' name. At lagi kaming susunod sa iyo dahil mahal ka namin. Hindi lang dahil napipilitan kami, Panginoon, kundi dahil minamahal ka namin, O Diyos. Dalangin po namin, Lord, nasa oras na ito po ang gawin mo sa bawat puso namin, Lord.
mabago ang aming puso, Panginoon, at talagang bigyan mo kami ng bagong puso na magmamahal at susunod po sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord, sa opportunity na meron kami ngayon, God, na talagang we have all the time to sit down at your feet, to rest upon your feet, Lord God. We should not be in a hurry, Lord God, na talagang magmadali lang, magbasa at umalis na muli. But Lord, this is the time for us to pour out our hearts before you, to pray, O God, and to seek your face, O God. Ito po yung aming dalangin, O Diyos, na talagang makapag-stay kami ng quality time in your presence, O God, in Jesus' name. You are our hiding place, O God. You are only our refuge, our strength, our shield, our fortress in times like this, Panginoon. So Lord God, fill us, Lord, our empty cups. Kung kami ay nauuhaw, uminom kami sa iyo, ikaw ang tubig ng buhay. O Panginoon, sa iyo namin hanapin ang aming kaligayahan, O Diyos. Lord, hindi lamang kami magsayang ng panahon ngayon na nagre-relax, but this is now the time to be fully equipped, be trained, O God, to stay in your presence, God, at talagang to receive more of your revelations in us, O God, at mangungusap ka sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkakataon ngayon, O Diyos, na binigay mo po sa amin, Panginoon, na talagang magpalakas kami ngayon, magpakapuno kami ng presensya mo, Panginoon. Ma-revive kami muli, Lord. Ma-refresh kami muli, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. This is not the time, Lord, for us to back out, to quit, God, to really stay stagnant, Panginoon. But this is the time for us, Lord, to move forward, O God, to advance the kingdom and to be vigilant in prayers in the name of Jesus, O God. Lord, salamat po, Panginoon, na pinupuno mo kami ng presensya mo ngayon, O God. And Lord, we pray that we will enjoy every moment of it, O God, na kami ay gising din at the same time, nagiging watchful din kami sa paligid namin, O God. O Lord, habang kami nananalangin, kami rin ay nagmamasid sa aming paligid, Panginoon, upang makita namin ang mga dapat mong panggawin at dapat pa naming ipanalangin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord. Ngayon naman, ipanalangin natin ang pamilya ng bawat isa, na tayo ay tumayo at patuloy na tayo tayo ng family altar sa bawat household. Hallelujah, O God. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, pinapanalangin namin ang bawat pamilya, O God, na ngayon, Lord, na magsama-sama, Panginoon, as your army, O God, na ma-establish sa bawat tahanan, Panginoon, ang family altar, O God, in Jesus' name. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi dito, Lord, sa Amerika, Panginoon, lalo na, Lord, dito sa States, God, there's a lot of people, Lord, na busy sa pagtatrabaho, double jobs, Panginoon, at wala ng panahon, O God, na makapagsama-sama na umaten, mag-pray, Panginoon, O God, lalo na, Lord God, yung opportunity, Panginoon, na talagang makapag-share ng Word of God. Lord, very limited ang mga nagagawa namin, O God, so we pray even right now that you would touch the hearts, O God, of every families, lalo na yung mga tatay sa loob ng tahanan, Panginoon, that they will be the one, Lord God, to establish the prayer altar, the family altar in every households in the name of Jesus, O God. Pinapanalangin ko ang bawat ama ng tahanan, Panginoon, ang bawat ina, ang bawat magulang, Panginoon, na sa loob ng tahanan, O God, ay talagang magkaroon ng family altars, dalhin ang mga at akay ng mga buong anak, O Lord God, sa pagsamba, sa pananalangin at paglilingkod sa iyo, Panginoon. O God, in Jesus' name, Panginoon, ito yung dalangin namin. Wala na kami iba pang pupuntahan kundi sa presensya mo, Panginoon. Apart from you, we can't do anything. We are praying, O God, even right now, Lord Jesus, O God. Lahat nakita namin na ang bagay sa mundong ito, everything here on earth will pass away, but only your words will remain. Dito kami talaga magsumikap, Panginoon. Dito namin ibigay ang aming buong focus, Lord, at tuon, O Diyos, na makapag-pray kami, O God, at magawa namin ang iyong kalooban. Lord, ma-build up sa bawat tahanan ng family altar na ito, O God, that wherein we could pray together, not only eating, Lord, or chatting, Panginoon, but most of all, Lord God, ito yung sama-sama kami that we could pray for one another and we could pray for the people be around us, God, that surrounds us, in the name of Jesus, O God. Maraming salamat, O Lord.
At ngayon po, ipanalangin natin yung bawat watchman, mga spiritual frontliners, no? Wag po tayong tumigil na manalangin in behalf and to intercede not only for the nation of the Philippines, but also here in America at sa buong mundo ng mga leaders. Hallelujah, O God. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin po namin, Panginoon, ang bawat babae at lalaki, O Lord, na tumatayo ngayon na manalangin in behalf of our leaders, God, of our nations, O God, in the name of Jesus. Dalangin ko, Lord, mag-raise up ka ng army, God's army in these last days, in these end times, Lord. People who would intercede and stand in the gap in the name of Jesus, O God. We are praying, Panginoon, na talagang huwag kaming tumigil na mamagitna na manalangin. Pinapanalangin namin, O Lord, ang mga leaders ng bawat bansa, ang bawat leader, Lord, sa Pilipinas, sa pangunguna po ni President Duterte, O God, in Jesus' name. At mga tao na nakasama niya sa politika, Panginoon, at mga naglilingkod sa bansang Pilipinas. Idinadalangin namin, Lord, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ikaw po, O Lord God, ang umahon sa aming bayan, O God. Alisin mo kami sa kahihiyan kung anumang mga bagay, Lord God, na ngayon ay nababalot sa bansang Pilipinas. Dinadalangin namin, Lord God, that you would raise up godly leaders in Jesus' name. Give our President, Lord, surround him with people with godly advices, spiritual leaders, Panginoon, O God. Higit sa lahat, may kalala kanya sa kanyang buhay, Panginoon. Idinadalangin namin, O Lord God, ang bawat namumuno sa bansang Pilipinas, O God. At ikaw po, Lord God, ang talagang magbigay ng karunungan sa lahat ng kanilang mga desisyon at dapat gawin, mga panukalang batas na dapat pangunahan. Idinadalangin namin ang bansang Amerika sa iyo, Panginoon, sa pangunguna po ni President Trump, O God. Lord, we are praying, O God, na kahabagan mo ang aming bayan na ito dito sa Amerika. Napakataas, Lord, ng rate ng cause of mga deaths and cases namin dito, Panginoon. Actually, Lord, pinaka-top number 1 ng Amerika ngayon sa lahat ng may karamdaman at namatayan. Panginoon, hinihiling ko po ngayon na talagang you would give wisdom to our President Trump in Jesus' name. At sa lahat ng mga tao na tumatayo ngayon, Panginoon, upang na mag-meeting, Panginoon, upang ma-cure ito at makapagbigay ng lunas sa lahat. Lord, we are running out of hospitals. We are running out of places where these COVID patients will be brought, Panginoon. We are running of every equipment, Panginoon, but we thank you that we are not running out of God's grace and mercy, of God's healing and salvation upon your people. Overflowing, Lord, pwede kang magbigay sa aming lahat ng kasagutan na ito, O Diyos. Higit sa lahat, Lord, that people would know you, Lord, in their hearts as their personal Lord and Savior. Dalangin po namin ang aming mga leaders na pangunahan mo sila, O Diyos, at bigyan mo po sila, Panginoon, ng mga wisdom, O God, how to deal with this, O God. Sa lahat ng mga leaders ng buong mundo, we are interceding for them in Jesus' name. Around the globe ito, Panginoon, O God, at walang bansa na hindi naapektuhan. Lahat ng bansa ay apektado ngayon, Panginoon. Not only before of this case, Panginoon, but even today and even in the near future, O God. We are praying, interceding, Lord, for our leaders around the world in Jesus' name. Salamat, Panginoon. Ikaw ang humipot, ikaw ang mangusap at magbigay ng directions at wisdom sa decision, Panginoon, sa aming mga leaders around the world in Jesus' name. Panalangin po natin ngayon yung salvation ng ating loved ones and souls, O God. Hallelujah. Let us prepare ourselves for the great harvest. Maraming salamat, Panginoon. Lord, pangako mo ito that if we believe in Jesus Christ, we and our household will be saved. We declare and decree this promise, Panginoon, for our loved ones and every souls, Lord God. Lord, na talagang makakilala sila sa iyo. You have said, we have read a while ago, that your words will not return to you empty and void. But we are praying right now, God, lahat ng natamnan namin ng salita mo, O Diyos, ay talagang nasharean namin, ay talagang makakilala sila sa iyo. Maranasan kanila sa kanilang buhay. Yung mga loved ones namin, Lord, na wala pa pong relasyon sa iyo, Panginoon, idinadalangin namin, O Diyos, na magbunga ang
bawat binhi ng salita mo, na seed of your words that has been planted into their hearts, God, that one day we will see, God, that the fruitfulness of our prayers, God, is that they have received you in their hearts as their personal Lord and Savior. Oh God, we declare and decree to every family's, God, salvation, oh God, of Christ to be upon them in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, oh God, na meron kami ngayong pagkakataon na masyaran sila at talagang makapag-panalangin para sa kanila, Panginoon. At maihanda rin namin, Lord, ang aming sarili for the great harvest. You are preparing each one of us, oh God. Tinitrain mo kami ngayon, ine-equip mo kami, Panginoon, oh God, because we know, Lord, that there will be a great harvest, Lord, kung saan walang sukat paglagyan ang mga taong ito na magsusuko ng kanilang buhay. What a great reunion, a great rejoicing indeed, oh God, not only here on earth but in heaven above, Lord God, to see, Lord God, that all answer to our prayers, in prayers of tears, oh God, on our bended knees, Panginoon, ay talagang nakita namin, makikita rin namin, Panginoon, ang resulta ng aming mga panalangin na ito, O Diyos, na ang kaligtasan ng aming loved ones, kiniklaim na namin to, Lord, in Jesus' name. Mga magulang, mga anak, Panginoon, mga relatives namin, O God, friends and loved ones, O God, in Jesus' name. Nasa paligid man namin, mga kapitbahay namin, Lord, we pray for our community, we pray for our nation, God, we pray for our city, O God, in the name of Jesus, O Lord. Maraming salamat, O Panginoon, na ito ang pagkakataon na makikilala kanila sa kanilang buhay as their personal Lord and Savior of their lives. Wala nang iba kundi ikaw lamang, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, Panginoon. We thank you, God. We declare and we receive it now by faith in Jesus' name, O God. Lord, nagpapasalamat na kami, tinatanggap na namin ito, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, Lord, when we pray, receive it and we shall have it, O God. Kaya nire-receive na namin, we are receiving already, God, the answer to our prayers, Lord, for the salvation of our loved ones, families, relatives, and friends, Lord God, and every souls, oh God, Lord, right now we claim their salvation in Jesus' name. At panglima nating panalangin, ipag-pray po natin yung God-given vision sa atin ng John 15:16 na lahat tayo ay makasunod dito. Panginoon, maraming salamat, kami ay tinanim mo sa lugar na kung saan mo itinakda, Panginoon. Hindi aksidente na nasa Pilipinas or nasa Amerika kami, Panginoon. Itinanim mo kami sa mga lugar na ito kung saan, O Diyos, na magpatuloy na maging maliwanag sa amin ang vision, ang calling namin, Lord God, that, Lord, that we should go and bear fruit and that our fruit should remain. Katulad ng isang puno na nakatanim, Panginoon, ito habang aming dinidiligan, O Lord God, ay patuloy na lumalaki, yumayabong at nagbubunga, Panginoon, O God, ng masagana at nagbubunga ng masasarap na bunga, Panginoon. O Lord God, ganito ang mangyari sa bawat isa sa amin, Panginoon, na naitanim mo kami at tong vision na to, O Lord God, through our trainings, through our prayers, our devotion, O God, that we will hear and obey, O Lord Jesus, and that, Lord, many people will see our fruitfulness in Jesus' name. Dalangin namin, Lord, na huwag kaming lalabo ang aming mata sa vision na to. Huwag kami masa-sidetrack, huwag kami ma-out of place or madidisalign sa vision na ito, Panginoon. But we pray, God, we will be focused on this vision, O God, that we will go and continue to bear fruit, O God, bearing fruit, Panginoon. I declare and decree fruitfulness and faithfulness to each one of us, God. Lord, na hindi kami stagnant, hindi kami barren, Panginoon, but we are fruitful, O God. We are productive, O God, in Jesus' name, O God, that you would bless every work of our hands in the name of Jesus. We pray, Lord God, wag kaming ma-sidetrack sa mga buhay, Panginoon, anumang bagay sa mundong ito, but we will be focused, Lord, as long nandito pa kami, Lord, may purpose ka at may mission pa kami, Lord God. Hindi mo pa kami kinukuha, Panginoon, dahil pinupulfill mo pa sa aming mga buhay ang calling at giftings at destiny ng bawat isa. So I declare right now in my prayer in the name of Jesus, O God, Lord, hindi ka hadlang na kami ay magkakalayo, kundi, Lord, you are in between of us. You are standing, O God, in the midst of us, Lord, right now. According to your word, you have promised us, O God, that two or more gathered in your name, you are in the midst of us. So we declare, O God, I declare right now, fruitfulness, O God, productivity
activity in Jesus' name, that we will be focused, oh God, and steadfast in the calling and giftings and destiny, oh God, and the vision that you have placed upon us. Give us clear vision to this, God, and give us a heart that is passionate for Christ and full of compassion for the lost souls in Jesus' name. O Panginoon, ang bawat buhay namin ay maging mabunga kaming Kristiyano, Panginoon, tagasunod at disciple follower ni Kristo, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa iyong biyaya. Salamat, O Lord, sa iyong talagang malawak na ngayon na opportunity na binibigay mo sa amin. It's still day, God, but Lord, time will come, Lord God, everything will come to an end. So what we must to do, we must prepare ourselves to be ready, God. Sabi mo, be ready in season or out of season. Lord, that's right. That's what we're doing right now. We are sowing in tears, but we know one day we will reap in joy. In the name of Jesus, oh God, you will make all things beautiful in your time. So Lord God, today we thank you and we praise you, God, for what you are doing. May ginagawa ka na ngayon, Panginoon, God, and we are looking forward, oh God, to the new opening doors that you will be given to each one of us. We thank you, Lord, and we give you all the glory. We thank you for answering all our prayers, God. We thank you. We receive it by faith, oh God. Maraming salamat. Tinutugon mo kami at narito na ang iyong mga tugon sa aming mga panalangin. Salamat, Lord. We give you all the glory, all the praise, and all the adoration to you alone. For all these things we pray, Panginoon, in faith, oh God, and with thanksgiving in our hearts. And everyone will say, Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po. All glory belongs to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen.